Isang araw, inihatid ni Till ang mensahe ni Cecilia kay Yuki. Nagpasalamat siya sa pagtulong nito kahit day off niya, pero paliwanag ni Till, nais lang sana niyang makita si Guy sa silid nito. Tumango si Yuki at umalis, nagtatakang bakit siya palihim. Pagkalabas niya, narinig niyang napasigaw si Till sa tuwa dahil epektibo ang pagtatago niya ng kilig. Inilabas pa niya ang supot ng mga magic crystal para kay Guy, na sinabihang alagaan niya ang sarili imbes na laging siya ang intindihin. Kalaunan, nagtungo si Yuki sa mansyon ni Cecilia at nakipagtsaa. Nagbiro siya tungkol kay Till, ngunit napagtantong wala siyang makabuluhang paksa. Matapos ang mababaw na papuri sa tsaa ni Sia, umurong siya at nagpaalam. Sa labas, masaya siyang nakausap si Cecilia, ngunit napaisip kung hanggang doon na lang ba ang kanilang ugnayan. Nalilito sa pag-ibig, humingi siya ng payo kay Duke. Napansin ni Duke na wala siyang ibang malapitan, ikinahiyaman ni Yuki, di niya ito may kaila. Inamin niyang gumagamit siya ng invisibility spell upang magkubli at magmasid sa mansyon ni Cecilia, umaasang mas makilala pa ito. Naalala niyang nakitang nagsasanay si Cecilia kasama si Sik, at nagulat sa sipag nito sa likod ng entablado. Kinilabutan si Duke, dahil malinaw na krimen ang paniniktik sa pribadong ari-arian. Bamantong hininga siya, batid ang desperasyon ni Yuki. Sa huli, sinabi niyang napakaduwag ni Yuki kumpara sa laki ng sinasabi niyang pag-ibig kay Cecilia. Tinanong niya kung kontento na ba itong maging hanggal na katsaa habang buhay, at iginiit na kailangan pa niyang mas makilala si Cecilia upang umusad ang relasyon. Gayunman, pinayuhan niya itong tigilan ng pagsunod-sunod dito sa Anman, na sinang-ayunan ni Yuki habang patuloy silang nag-uusap. Nagkataong dumaan si Makana sa kanilang mesa. Agad hinayla ni Duke si Makana papunta kay Yuki at iniwang silang mag-usap tungkol sa problema nito sa pag-ibig. Pagkaraan, ipinadala rin niya si Raven upang samahan sila. Patuloy na nagsusulat si Raven sa notepad imbes na magsalita, kaya hiniling ni Makana na magsalita na lang siya ng normal. Gayunman, nanatili siyang tahimik, dama pa rin ang tampo. Pumayag si Makana na ikwento kay Yuki ang tungkol kay Cecilia. Aniya, kung wala si Cecilia, hindi mananatiling buo ang Heroes Party. Inisip ni Yuki na baka madalas silang masugatan, ngunit nilinaw ni Makana na iba ang suliranin. Madalas silang guluhin ng mga babaeng nahuhumaling kay Yuga o kaya'y magkaproblema dahil sa kakulangan ng komunikasyon ni na Raven at Makana. Ngunit tuwing namamagitan si Cecilia, napapawi niya ang tensyon at napapahinahon ng lahat. Dagdag pa ni Makana, si Cecilia rin ang umaasikaso sa karamihan ng papeles ng grupo. Tinukso siya ni Yuki na ipinapasa nila rito ang lahat ng gawain. Ipinaliwanag ni Makana at Raven na sinubukan nilang hatiin ang tungkulin, si Raven ang nagluto, samantalang si Makana ang tumugon sa ibang gawain dahil hindi siya marunong magluto. Naitanong ni Yuki kung ano naman ang papel ni Yuga. Sagot ni Makana, ito ang naatasang kumuha ng sangkap sa pagluluto, ngunit palagi itong napapasubo sa gulo kaya halos wala ring silbi. Ibinunyag din ni Makana na siya at si Cecilia ang namahala sa intelihensya ng grupo, at si Cecilia rin ang tagapangasiwa ng kanilang pananalapi. Dahil dito, nabanggit ni Yuki na tila walang naitulong si Yuga. Tahimik na sumang-ayon si Makana, ngunit sa isip niya, mabuti ang hangarin ni Yuga sa tuwing may pumapalpak. Naniniwala siyang hindi rin magtatagumpay ang kanilang partido kung wala ang kabutihang loob nito. Biglang naalala ni Yuki na ang pakay niya'y alamin ang tungkol kay Cecilia. Makalipas ang ilang sandali, naibahagi ni Makana at Raven ang mahahalagang detalye ukol dito. Saka naalala ni Makana na may tanyag ding palayaw si Cecilia. Nagulat si Yuki. Ngumiti si Makana at sinabing nakakatawa ang palayaw nito. Biglang sumingit si Cecilia sa usapan, dahilan upang manginig sa takot si Makana. Naisip niya kung paano siya nahalata. Ipinaliwanag ni Cecilia na kailangan niya ang tulong nito. Hinablat niya ang braso ni Makana na may mapanganib ng ngiti, at nangakong magkakaroon sila ng mahabang usapan dahil sa paninira sa likuran. Nagpaalam si Cecilia at kinaladkad si Makana palayo kina Yuki at Raven. Pagkaalis nila, humingi ng paumanhin si Raven kay Yuki dahil hindi niya mabigkas ang nakakahiya palayaw ni Cecilia. Tumango si Yuki bago siya yayain ni Raven sa ampunan ng bayan, sabay sabing madalas itong suportahan ni Cecilia. Napansin sila ng mga batang naglalaro at agad nagsilapit kay Raven, tinatawag siyang cold-blooded swordsman.
Nagtaka si Yoki kung bakit ganoon ang tawag. Paliwanag ni Raven, iyon ang kanyang palayaw. Nakipaglaro si Raven sa mga bata. May ilan na nagtanong kay Yoki kung bakit hindi pa dumarating ang Holy Mother sa ampunan. Doon niya nalaman na iyon ang palayaw ni Cecilia. Pagkatapos, naglakad pa uwi sina Raven at Yoki. Sa daan, sinabi ni Raven na dahil bihira siyang magsalita at wala siyang pinapatay sa laban, tinawag siya ng mga bata na malamig na espadachim na hindi lumuluhan ni nagpapadanak ng dugo. Ibinunyag din niya na ang palayaw ni Yuga ay Wandering Hero, samantalang si Makana naman ay Eternal Friend. Hindi nagkomento si Yoki sa pagiging tila habang buhay na friend zone ni Makana. Ngunit inusisa niya kung bakit Holy Mother si Cecilia. Tumangging magpaliwanag si Raven, iniisip na malalaman din iyon ni Yoki. Naisip niya kung ano ang gagawin ni Yoki matapos malaman ang lahat tungkol kay Cecilia. Nagtaka si Yoki sa ibig niyang sabihin, ngunit hindi na ito dinagdagan ni Raven at ibinahin ang paksa, tinatanong kung ano ang nais niyang gawin sunod. Sinabi ni Yoki na nais niyang mapalapit kay Cecilia ngunit hindi niya alam ang gagawin. Mungkahi ni Raven na magsagawa sila ng ilang misyon kasama ito, na nagbigay kay Yoki ng kakaibang ideya. Biglang umira lang kay abangan niya at nagpas siyang dalhin si Cecilia sa isang mapanganib na misyon upang iligtas ito bilang damsel in distress. Kinabukasan, inimbitahan ni Yoki si Cecilia at naghintay sa plaza. Dumating si Makana at sinabing pinasama siya ni Raven. Nalungkot si Yoki sa pagkakaroon ng third wheel, habang iniusisa ni Makana kung paano niya balak mapahanga si Cecilia. Ibinunyag ni Yoki na dadalhin niya ito sa isang haunted mansion upang lipulin ang mga undead. Namangha siya nang sabihing bagay na bagay kay Cecilia ang misyon. Paliwanag ni Yoki, balak niya sanang takutin si Cecilia para umasa ito sa kanya, ngunit sinigawan siya ni Makana. Pinapaalalang pari si Cecilia na dalubhasa laban sa undead. Namutla si Yoki sa sariling kamangmangan. Pinagsabihan siya ni Makana na gamitin ang utak at unawain ang lakas at kahinaan ni Cecilia. Inatasan din siyang manguna kasama si Cecilia habang siya'y susuporta sa likuran. Sumang-ayon si Yoki, naniniwalang maaari itong umubra. Dumating si Cecilia kasama si Happiness na tinawag niya bilang reserba. Nang kumpleto na, pinangunahan ni Yoki ang grupo patungo sa mansyon. Pagdating, sabik na sumugod sina Yoki at Happiness, ngunit hinayla sila ni Makana at pinaalalahanang hayaang si Cecilia ang lumaban upang makalikha ng pagkakataong iligtas ito. Kaya't nakipagtambal si Yoki kay Cecilia sa unahan at ipinwesto sina Happiness at Makana sa likod bilang suporta. Pagpasok sa mansyon, si Cecilia ang nanguna. Sa unang bugso ng undead, nilipol niya ang mga ito gamit ang Holy Circle. Sumulpot ang mas malaking hukbo, kaya tinalian ni Yoki ang mga ito gamit ang water rope. Nang magapos ang mga kalansay, winakasan silang muli ni Cecilia sa isa pang Holy Circle spell. Nabahala si Yoki na baka nauubos ang lakas ni Cecilia sa kakagamit ng mahika, kaya inabutan niya ito ng tubig upang makabawi. Pagkaraan, nilaibat nila ang mansyon at tuluyang nilinis ang lahat ng undead sa loob. Maya-maya, huminto sila sa harap ng throne room, batid na naroon ang Undead King. Pagpasok nila, nakita ang Undead King na nakaupo ng mayabang sa trono, suot ang korona. Inusisa ni Yoki kung isa ba itong makapangyarihang boss monster, ngunit paliwanag ni Cecilia, kasing lakas lamang ito ng karaniwang undead. Ang panganib nito'y nasa talino, dahil kaya nitong pamunuan ang mga hungkag na kalansay. Nang malamang hindi ito ganoon kalakas, nagpakampante si Yoki at hinamon ang hari. Nagising ang Undead King sa maingay niyang hamon at inutusang lipulin siya ng mga kawal. Ngunit ipinaalala ni Yoki na naubos na niya ang mga ito. Kaya't hinugot ng hari ang sariling espada at lumaban. Habang walang direksyong humahampas ang hari, biglang sumulpot si Yoki sa harap nito. Sinipa niya ang korona mula sa ulo ng kalansay at tinukso ito sa kaawa-awang anyo. Sa takot, dinampot ng hari ang korona at niyakap na tila pinakamahalagang kayamanan. Maging ang mga kasama ni Yoki ay nainis sa pangungutya niya sa isang patay, kaya't wala siyang naisagot. Nagalit ang Undead King sa paglapastangan sa minamahal nitong korona at muling sumugod kay Yoki. Nagsawa na si Yoki at pinalipad ang espada nito. Napagtanto ng hari ang pagkatalo at lumuhad sa pagsuko. Habang iniisip ni Makana kung titigil na ito, mahigpit lamang nitong hawak ang korona.
Inutusan ni Yoki si Cecilia na linisin ang undead, kaya lumapit ito. Pagharap sa hari, tinanong niya kung bakit labis ang pagkahumaling nito sa korona. Sagot ng hari, napakahalaga nito sa kanya, ngunit hindi na niya maalala kung bakit. Inisip ni Cecilia na marahil isa siyang haring nagmalasakit sa kanyang nasasakupan. Inalok niya itong ihatid sa langit kasama ang minamahal nitong korona. Habang pinagmamasdan ni Yoki ang banayan niyang pakikipag-usap sa halimaw, naalala niya ang unang pagkikita nila sa palasyo ng Demon Lord. Tinipon ni Cecilia ang lakas at pinakawalan ang mahikang asterisk Heaven's Rondo, na lumikha ng maningning na liwanag sa itaas ng Skeleton King. Unti-unting inakyat ng liwanag ang kalansay hanggang tuluyang pumailan lang at mapayapang na maalam. Pagkatapos ng ritual, natisod si Cecilia sa matinding pagkapagod. Nag-alala si Makana sa paggamit niya ng mataas na antas ng mahika, ngunit tiniyak ni Yoki na ayos lang siya. Inutusan niya sina Makana at Happiness na muling siyasatin ang mansyon, umaasang magkaroon ng sandaling mag-isa kasama si Cecilia. Pag-alis ng dalawa, tinanong ni Yoki kung kaya ba niyang maglakad ng nakaalalay o babuhitan na siya palabas. Hinihingal, napahina si Cecilia at humiling ng suporta. Tinulungan niya itong makatayo at inusisa kung bakit labis ang nagastos niyang mana. Sagot ni Cecilia, ayaw niyang maiwan ang korona ng hari. Muli siyang nanghina. Napagtanto ni Yoki na nagpapakatatag lamang ito at hindi makalalakad pabalik. Kaya't binuhat niya si Cecilia, na ikinapula nito sa hiya. Dinala niya ito palabas ng mansyon hanggang sa karwahe. Pagbalik ni Makana at Happiness, nadatnan nilang hindi makatingin sa isa't isa sina Yoki at Cecilia. Umuwi sila, at tinanong ni Yoki si Makana kung maayos ba ang ginawa niya. Ngumiti ito ngunit tumangging magbigay ng marka. Nagtaka si Yoki, subalit naisip ni Makana na mas uunlad siya kung hindi maaapektuhan ng payo niya, naaalala ang pagbuhat niya kay Cecilia. Pinuri niya si Yoki sa buong pusong pagtulong, saka tumalikod, pakiramdam niya'y naiwan siya sa usaping pag-ibig. Kinabukasan, dinalaw ni Yoki si Cecilia sa mansyon. Nakiusap si Cecilia kay Yoki na ilihim ang kanyang palayaw, kaya agad siyang nangakong mananahimik. Gayunman, inusisa ni Yoki kung bakit siya nahihiya rito at saan ito nagmula. Nag-atubili si Cecilia, ngunit nagpasyang siya na ang magsabi. Ipinaliwanag niya na sa Heroes Party, madalas siyang purihin ni Yuga sa pagluluto at pag-aalaga sa grupo na parang ina. Dahil dito, tinawag siya ni Yuga na, Mom, na labis niyang ikinahiya. Kalaunan, ginaya ito ng mga bata sa ampunan at tinawag siyang, Mother. Pagkarinig sa payak at tila katawa-tawang pinagmulan ng palayaw, napatawa si Yoki at hindi napigilan ang sarili.